Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng fluffy vanilla chiffon. Handa na ba kayo? Ang mga kakailanganin natin ay asukal 75 grams, egg white 5 piraso, cream of tartar 1/2 teaspoon, egg yolk 5 piraso, mantika 1/2 cup, gatas 1/2 cup, asukal 75 grams, cake flour 150 grams, baking powder 1 tablespoon, asin 1/4 teaspoon, at vanilla flavor na 1 teaspoon. Sa ating bowl ay ilagay natin ang ating mantika, gatas, asukal, asin, egg yolk, baking powder, cake flour. Pero pag nilagay po natin siya ay kailangan po sinasala po natin siya para maiwasan po ang mga buo-buo. Ang panghuli naman po natin ilalagay ay ang vanilla flavor. Pagkatapos naman po ay atin na itong haluin ng haluin hanggang sa magsama-sama na po ang mga ingredients na inilagay natin dito. Pagkatapos naman po nating haluin ay atin na po kunin ang ating hand mixer at i-mixer na po natin siya. Mix-mix lang po mga ka-bakers. Kailangan po hindi po siya buo-buo at wala pong matitigas kagaya po ng ayan, yung mga cake flour natin, tumigas, yan. Just to make sure po na smooth po siya at wala po pong kahit na ano. At yung salt po ay kailangan po itunaw na. Ito na nga po yung texture na hinahanap natin ng mga ka-baker at tapos na po ito. Kukunin naman po natin ang ating rubber spatula at atin lang po muna siyang haluin just to make sure. At syempre, ito na po siya mga ka-bakers. At syempre, atin na po muna siyang iset aside. Sa ating mixer bowl, ay ilagay na natin ang 5 egg white, cream of tartar. I-mix na muna natin ito hanggang sa umangat na siya or umalsa na siya ng kahit na konti. At dahil umalsa na siya, ay ilalagay na natin ang ating asukal. Pwede naman po ating patayin to. Pero mas gusto po kasi namin na umaandar siya habang nilalagay po ang asukal. Pero yun naman po ay nakadepende na rin po sa inyo. Hayaan lang po natin na nagme-mix ang ating mga mixer para po makuha na po natin yung texture na gusto natin. At eto na po mga ka-bakers, ito na po ang consistency o texture na hinahanap natin. Yan. Siyempre, kailangan na po ating itong kunin. At eto na nga po mga ka-bakers, kukunin na po natin yung una po nating minix. At pagkatapos naman po ay ihahalo na po natin dito ang ating pangalawang minutes. Just take your time lang naman po mga ka-bakers, hindi naman po kailangan dalian. At syempre pagkatapos naman po ng paglalagay nito ay kailangan na rin po natin itong haluin. At yung paghahalo nga po pala nito mga ka-bakers is kailangan po hanggat maaari ay isang direksyon lamang po ang kanyang paghahalo. Yan. Haluin lang po natin ito ng may care at may love para namang mas lalong sumarap ang ating niluluto or ang ating binibake. At syempre po dapat with passion na din, passion na makatulong at makapagpabigay ng pagkain sa ating mga nangangailangan. At pagkatapos naman po ating haluin ay atin na po siyang ilagay sa ating molde. Ang size nga po pala ng pan namin dito is 8x3. Yan, 8x3 po siya mga ka-bakers at atin na po siyang ilagay. Pagkatapos ilagay ay atin na po siyang shape-shape. I mean yung parang pantay-pantayin po mga ka-bakers. At ito nga po, amin na po siyang medyo tinatap. Kasi po, para po mawala po yung bubbles niya. Naglagay po kami ng 1/2 cup sa aming plancha or tray. At syempre, ilagay na po natin ito sa ating oven. At ang oven temperature na po pala is 160 sa taas, 220 naman sa baba. At ang ating baking time is 55 to 60 minutes. After naman po ng 55 to 60 minutes ay ito na po ang ating fluffy vanilla chiffon cake. Ayan, ito na po siya mga ka-bakers. Congratulations po sa ating lahat ng mga nakasunod. Ayan na po siya, napakaganda, alsang-alsa, napakasarap,
At higit sa lahat ay hindi ka talagang magsasawang kainin mga ka-bakers. Yung lasa po niya is hindi po siya sobrang tamis, kundi perfect lang po talaga siya. Yung tipong enough lang siya, yung hindi siya sobra, hindi naman siya kulang, kundi perfect lang siya. Lalo na pagpaparisan niyo po siya ng kape. Kape kahit umaga, tanghali, hapon, o gabi, pwedeng-pwede, swak na swak po siya talaga mga ka-bakers. At, higit sa lahat, pwede niyo po itong ibenta kahit sa school, sa mga co-workmate nyo, sa tapat ng bahay nyo, pwedeng-pwede po talaga to. Kaya naman po mga ka-bakers, atin na po itong hiwain. Tingnan nyo naman po kung gaano siya ka-fluffy. Yung dinadahan-dahan lang po namin ng paghiwa dahil medyo mainit pa po siya nung hiniwa namin. Excited yon. Yan po ang kanyang itsura. Napaka-fluffy, napakasarap, at napakalambot. Please, huwag niyo na po akong tanungin kung ilan ang aking nakain dahil nako po, hindi ko na rin talaga nabibilang mga kinakain ko. Kaya naman po mga ka-bakers, ano pa po bang hinihintay natin? Kundi, gawin na. I-try niyo po itong mga ka-bakers, hindi po kayo magsasawa at magsisisi. At ang ating food for the soul ngayon ay ang Isias 41:10. Hindi ko talaga alam kung bakit ito ang gustong iparinig sa atin ng Panginoon, ngunit kung para sa iyo man ito, ay dapat magtatagan ng iyong kalooban. At ito ang pahayag. Ako'y isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Palagi lang natin tandaan na nandyan lamang ang Diyos at wala tayong dapat na ikatakot. Kahit na ano man ang mangyari, kahit na meron ka mga kaaway, palagi mong isipin na ang Diyos ay nandyan lamang sa ating tabi at sa iyong tabi. Yun lamang po at maraming salamat. Hanggang dito na lang po muna ako. Ingat at paalam. God bless.